Okay, pisad tayo ngayon. So, November 2021 situation. A hollow circular pole 3 meters high has an outside diameter of 300 mm and a thickness of 6 mm. It is subjected to the following loads. So, ayan. A vertical compressive load, P, 3 kilonewtons at an eccentricity of 100 mm from the centroid of the section. A lateral load, 0.45 kilonewtons at the top of the pole. And the weight of the pole is 150 newton per meter. So, number 1, ayan, which of the following gives the maximum compressive stress and tensile stress. Ayan, so, okay, solve natin. So, number 1, which of the following gives the maximum compressive stress in MPa at the base of the pole due to vertical loads. Okay, so, vertical loads lang. So, sa binigay na loads, ito vertical, syempre, kasama to. Lateral load, ibig sabihin, hindi to kasama. Okay, wala tayong pake sa lateral load na to. Then, weight of the pole, 150 Newton per meter. So, syempre, vertical yan. Di ba? Pababa yan. Gravity load yan. So, kasama siya. So, 1 and 3 lang i-consider nating loadings. Pero, try muna natin apply sa lahat. Okay. So, ito yung pole natin, no? So, 3 meters high. And, ayan, meron tayong vertical load na 3 kilonewtons. Compressive. So, pababa yan. I-compress niya eh. Di ba? I-compress yan. Then, meron tayong eccentricity na, ayan, meron siyang distance from centroid, no, sa gitna, no 100 mm. So, ayan yung unang load natin. Then, pangalawa, may lateral load tayo na 0.45 applied at the top. So, nasa taas. And last, meron tayong weight ng pole, no, na 150 Newton per meter. So, para maging concentrated load siya, i-multiply lang natin mamaya sa length ng pole. Kasi naka per meter siya. So, gawin natin yung solve natin yung mga stresses. So, tinatanong is maximum compressive stress. So, kapag sinabing compressive stress, di ba, klase siya ng normal stress, no? So, normal stress, pwede siyang maging axial stress or bending stress. So, ano yung axial stress natin na una? So, let's say, sigma 1 muna. Yung unang normal stress natin is yung axial stress. Axial stress is force over area. So, ito na yung due to weight. Okay, ano ba yung weight ng pole? 150 Newton per meter. So, i-multiply natin ng times 3 para maging newtons na siya. So, Newton over mm, no, lalabas na MPa siya. Newton per mm squared. So, anong area ng pole? So, pi over 4 times 300 squared outside diameter minus inner diameter na 288 squared. So, saan galing si 288? Binigay na thickness ay 6 mm. So, 300, bawasan mo ng dalawang 6, no? Kasi, di ba, pag hollow yun, so, thickness na 6. So, 288 na yung inner diameter. So, lalabas 0.0812 MPa. So, ito yung due to axial load, no? Na self-weight. Then, pangalawa, another axial load tayo. Ito, yung 3 kilonewtons. So, 3 times 10 raised to 3 para maging, ano siya, newtons. Then, divide sa area ng pole. So, lalabas 0.5413 MPa. And ano pa? Meron pa ba? So, mapapaisip ka, wala na. Kasi, ito lateral load. Pero meron pa. Due to flexure, no? Flexural stress na. Bending stress. Okay, so ito, di ba? May eccentricity siya. So, may moment tayo dito. May moment. So, ano moment yan? P times E, no? So, 3 times 10 raised to 3 para maging newtons. Then, times 100. Kasi moment arm niya. Then, times C. Kasi flexural stress. MC over I, di ba? MC over I. So, ano yung C natin? Kalahati ni outer diameter. So, 300 over 2. Over the moment of inertia, no? So, pi over 64 times 300 to the fourth minus 288 to the fourth. So, lalabas 0.7512 MPa. So, ano ba tinatanong sa problem? Maximum compressive stress. Automatic compression to. Iko-compress niya yung pole natin eh. Ito namang sigma 2, compression din to. Then, itong 3, either compression or tension. So, sa case na to, compression sa part na to, tension naman dito, di ba? Kasi i-moment niya ng pagganyan eh. So, nako-compress to, nate-tension dito. E, ang tanong, maximum compressive stress. So, lahat ito, compression, compression, compression. So, ipagpa-plus lang natin. Pag-plus ng tatlo, lalabas 1.37 MPa. Okay? So, the correct answer is letter C. O, di ba? Dali lang. So, number 2. Which of the following gives the maximum tensile stress due to all loads? So, lahat na. Kasama na si lateral. So, na-compute na natin kanining tatlo, no? Ito yung mga normal stresses. So, isolve natin si normal stress, no? Galing sa lateral load. So, lateral load yan, wala siyang axial load. Ang meron lang is
flexure or bending, di ba? Kasi magmo-moment tayo ng ganyan eh. I-moment yan dito. So, pag moment mo dyan, nako-compress to, nate-tension yung part na to. So, ayan, MC over I lang, no? 0.45 times 3, moment arm niya, 3 meters. Then, times 10 raised to 6 para maging Newton mm. Then, C natin, 300 over 2 over the moment of inertia. So, lalabas, 3.3806 MPa. Okay. So, ano nang tinatanong? Maximum tensile stress. So, eto, yung sigma 1 natin na axial load, pure compression yan. So, walang tension to, kaya magiging negative to. Negative to. Si sigma 2 naman, ganun din. 3 kilonewtons yan eh. Di ba? Compression yan, matic yan. So, kahit sa ang part ng base, mako-compress. So, negative to. Etong sigma 3, since tinatanong maximum tensile stress, gagawin mong tension. So, sa part na to, tension dito. Then, itong sigma 4 naman, ganun din. Yung 3.3806, tension siya sa part na to. So, ito, negative, negative, positive, positive. So, magiging, ayan, negative, negative, positive, positive. So, lalabas na maximum tensile stress ay 3.51 MPa. Okay? So, correct answer is letter D. Diba? And number 3, a solid pole 150 mm in diameter is used instead. Which of the following gives the maximum shear stress at the base? Okay. So, napapansin natin dito. So, shear stress, no? Hanapin natin si Vmax. So, maximum shear, walang ibang lateral load, no? So, ito lang yung shear natin. Siyempre, re-react yung base natin. May shear tayo na 0.45 kilonewtons. So, anong formula? Sa maximum shear, force over area ba? So, hindi. Kasi may bending. May bending tayo. So, pag bending, ang formula is VQ over IB. Pero solid pole siya. Pag solid circular, may derive tayo na formula, no? That is 4B over 3A. Di ba? Maximum shearing stress natin. So, substitute lang, no? 4 times 0.45, gawing newtons, times 10 raised to 3 over 3 times area lang. So, pi over 4 times, ayan yung sabi, no? 150 squared. Okay, solid yan. Kaya, walang inner diameter. So, lalabas na sagot ay 0.034 MPa. So, the correct answer is letter A. So, ganoon lang po kadali ito ang board exam natin.